Robert, you're a reasonable man. Ayaw mong masira yung pamilya mo. And that's why hindi mo na pinursu yung pagmamahal na yun. You came back to us, and I forgave you. And I'm grateful that you did that. At nangako ka na wala nang makakasira sa atin. And so far naman, tinupad mo yun. Thank you. Thank you for staying. Robert, pick up! Mali ito. Hindi ako dapat pumunta dito. I'm sorry. Sandali. Ma'am Lynette, may kailangan lang po kayong pirmahan. Dito po. Saan? Sumagot ka! Moira. Robert, saan ka ba galing? I was so worried. Tinatawagan kita, I can't get through your phone. Pati yung driver mo hindi makontak. Saan ka ba galing? Huwag mo na pagalitan yung driver. Ako naman ang nagpahatid dun eh. Saan? Saan ka nagpahatid? Robert, just please tell me, saan ka pa pumunta? Pumunta ako ng Eastridge. What? Anong ginagawa mo doon? Bakit ka pumunta ng Eastridge? Robert, just tell me straight to the point. Anong ginagawa mo sa Eastridge? What were you thinking? Bakit ka pumunta ng Eastridge? Moira. Don't tell me. Pinuntahan mo si Lynette. I'm sorry, Moira. I can't believe this! Akala ko ba, tapos na tayo dito. Ibinabalik mo tayo doon sa punto na ang lagi nating pinag-aawayan, yung Lynette na yan! Ma'am Giselle, Carlos. Ay, salamat. Lynette, what took you so long? Sorry po kasi ngayon lang ako nakatating. Naku, hindi mo na naabutan si Dr. Hiroshi. He had to leave early kasi nga meron pa daw siyang appointment bukas para sa clearance ng operation. Nakita ko kasi si RJ kanina sa Eastridge. Nagpunta siya doon. Pumunta si RJ sa Eastridge? At anong ginagawa niya doon? Hindi ko nga alam eh. Ang pinagtataka ko, mag-isa lang siya nagpunta doon. Hindi naman namin sinasadyang magkita. Pero nung nakita niya ako, parang bigla na lang niya akong iniwasan. Sinubukan ko naman siyang habulin pero hindi ko na siya naabutan eh. Ang nakakapagtaka, bakit all of a sudden, pupunta siya ng Eastridge? Well, there could only be two reasons.
One is gusto niya makita si Annalyn. Or maybe ikaw, Lynette. Or baka naman na-realize niya na pinapaikot-ikot lang siya ng mag-ina niya and bigla niyang naalala yung feelings niya for you. I'm sorry. Erase. No, it's fine. Hindi naman posibleng mangyari yun eh. Ang pagkakaalam ko lang sa case si RJ, hindi ganun kabilis maibalik ang nawalang memory niya. It could even be irreversible. Hindi kaya sign na to para kausapin ko si RJ? Sorry, Moira. Hindi ko alam kung anong inisip ko. Alam kong wala kang natatandaan. At pilit kitang iniintindi. Pero paano naman ako? Nasasaktan mo ko. The fact na pumunta ka ng Eastridge para makipag-usap kay Lynette, it's like putting a knife in my back and it hurts. Iniintindi ko yung kondisyon mo. Pero sana naman intindihin mo rin ako. Katakot-takot ang insecurity ko dun sa Lynette na yun. Tapos malalaman ko na may pagkita ka para makipag-usap sa kanya. Para saan? Para makipagbalikan? Para iwan mo kami? You're gonna choose her over us! That's not my intention, Moira. Inaamin ko. Na-curious ako about sa kanya when I saw her on TV. Kaya ko siya pinuntahan. Wala namang ibig sabihin nun. Hindi ko rin naman tinuloy yung kakausapin siya. Dahil naisip ko kayo, lalo na si Zoe. Naisip ko na ayokong saktan ng anak ko. At naisip ko na ayokong sirain ang pamilya ko. Forgive me, Moira. I stand by my promise na kayo ni Zoe ang pipiliin ko. Kayo ang pamilya ko. Kung si Annalyn at saka si Lynette ang nasumisira ng pamilya natin, hindi ko na aalalahanin kung anong naging relasyon ko sa kanila. I'm sorry. Robert.